Delivery wrong ay Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Isujuk Salnian. The profit like is here, subscribe, and post notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel. Kapayapaan, habagyan ng Diyos na sama sa atin sa magitan ng ating Panginoon Jesucristo. Ito pa rin sa Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. Kapatid, sa araw na ito ay una sa lahat magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Napakabuti po ng Diyos sa atin hanggang ngayon, kahit na po na nakaranas tayo ngayon ng mga mabigat na mga pagsubok sa ating buhay, mga suliranin sa buhay, ay ang Panginoon po hindi po tayo pinabayaan ayon po sa kanyang pangako. Nasa ang Panginoon isa dyan, chapter 14 verse 18, kapatid, na ito po ang sinabi pa, hindi ko iiwan na parang ulila. Na mga kapatid, ito talaga ang nangyari ngayon sa ating panahon, kahit na po magipit na po ang ating kapanahonan. Marami tayong hinaharap, no, sa bawat araw, mga suliranin sa buhay. Subalit ang Panginoon hindi po tayo pinabayaan, no? Patuloy po tayo na ginagabayan ng Panginoon. Tinuturuan po tayo ng Panginoon paano po tayo talaga na magkaroon ng pag-asa tungkol po ng kaligtasan. Kahit ano mangyari sa limutan mga kapatid, kahit na po kung sabihin natin na hindi pangkaraniwang, no, ang naranasan natin na mga pagsubok, pero ito mga kapatid, hindi po ito mahambin sa mga parating po na biyaya ng Diyos. Ito po ang paraiso na talagang makamtan natin, no? Makamtan natin ang pangako ng Panginoon na ipaghanda po tayo ng silid doon sa kaharian ng kanyang Ama. Yung pinakasulat sa John in chapter 14 verse 1 up to 3. Kung pagkabang inyong mga puso, manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama maraming silid, at kung wala, hindi ko sasabihin sa inyo. At ako'y pupunta roon, maganda ng silid para sa inyo. Sa verse 3, in John 14 verse 3, at kung mahanda ko ng silid para sa inyo, ako'y babalik at kukunin ko kayo. Kung saan ako, nandoon din kayo. Yan mga kapatid, mensahe ng Diyos para po sa atin. Kaya umasa po tayo mga kapatid talaga sa pangako na ito, sapagkat ang Diyos po ang nangako, hindi po tao. So mabigo man ang pangako ng tao, pero ang Diyos hindi po mabigo, no? Hindi po mabigo ang pangako ng Diyos sa atin, sapagkat siya ang nagsasalita. Ang Diyos maasahan po, ang Diyos po ng Israel, na ating Diyos na inasahan mga kapatid. Tandaan po natin, hanggang ngayon ang Panginoon ay patuloy po na siya po ay nagbigay sa atin ng pagkataon na matatag po ating pananampalataya, sapagkat yan talaga pinakamalaga mga kapatid. Tandaan po natin sa ating panahon ngayon na kailangan alam po natin ang kanyang kalooban, sapagkat yan talaga ang plano ng Diyos na ipaghanda tayo ng silid doon sa kanyang langit. Pakinggan natin sa chapter 14 verse 1 up to 3 dito po sa John. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong mapagabag. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo, upang kung nasaan ako, ay naroon din kayo." Kaya mga kapatid, no, pangako po ng Panginoon habang kasama ng apostol, at talagang tutuparin niya ito, sapagkat maasahan po siya na Diyos na nangako po. Kaya ito mga kapatid, ating ginagawa ngayon, tayo talaga ay nag-aral ng Biblia. Ito paano ay itong pangako na ito ay magkaisa po tayo mga kapatid, sapagkat maasahan ang Diyos po na nangako dito. Kaya ating gagawin mga kapatid, kailangan tayo magsaliksik ng kasulatan at gawin natin parang kalooban ng Diyos, dahil po na pangako na ito para lang po ito sa mga tao na sumusunod sa kanyang mga salita. Kaya ating ginagawa sa bawat araw ay nag-aral po tayo ng Biblia para po na pangako na ito ay makamtan po natin. Kasi mahirap na po, umasa po tayo ng pangako na ito kung natin na alam ang dapat natin gawin. So ang pangako na ito ay hindi pa natin makamtan, sapagkat ang sabi niya si verse 3 ay siya ay babalik at kukunin po tayo mga kapatid. Pag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo, upang kung nasaan ako, ay naroon din kayo. Siya mga kapatid ang sinabi ng Mananaklat, at saka pangako niya mga kapatid ito sa verse 18. Sinabi ng Mananaklat sa verse 18, ang kanyang sinabi, "Hindi ko kayo iiwan ng walang kasama, babalik ako sa inyo."
hindi ko kayo iwan na parang walang kasama. So hanggang ngayon mga kapatid, ang Panginoon talaga ay patuloy po na naggabay po sa atin sapagkat nangako po siya na hindi po tayo iwan na parang walang kasama. At yun po din, inulit po niya doon sa Mateo 28 verse 20, ayun po sa sinabi ng Panginoon din kasama ng mga apostol. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. So ang pangako na ito, laging kasama natin ang Diyos kung ang turo ng Panginoon sa atin ay gawin natin. At siya nangako din sa mga taong sumusunod ng kanyang mga aral ay hindi po niya tayo pabayaan hanggang sa katapusan ng daigdig kong mundo. Mga kapatid, ulitin natin sa 28 verse 20 dito po sa Mateo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya mga kapatid, no, laging kasama natin ang Panginoon hanggang sa katapusan ng mundo. So kailangan pala natin sundin ang mga aral para may kasama po tayo sa ating pamuhay sa bawat araw hanggang sa katapusan ng mundo. Pero sa mga taong mga hindi sumunod, mga kapatid, yung po mga tao na nakikinig lang po pero hindi ginagawa, ay hindi talaga sila makapasok doon sa kanilang langit sapagkat mga kapatid, hindi lahat ng tumatawag talaga ay makapasok, kundi yung tumutupad lang, mga kapatid, tumutupad lang po ng salita ng ating Panginoon. Pakinggan natin sa Mateo 7:21, ito po sinabi ng Panginoon sa kanyang mga apostol din. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. So yan mga kapatid, no, ang mapabilang lang sa kanyang kaharian, yung tumutupad lang. Hindi po lahat ng tumatawag Panginoon na makapasok na po sila. Kasi yung po ang ibig sabihin ng Panginoon Kristo, yung tumutupad lang. Kaya ang pagtupad natin ng salita ng Diyos, ito po ang susi, mga kapatid. Ito po ang susi ng kaharian ng langit, ang pagtupad. Kasi ang makapasok lang yung tumutupad. Ayon po sa kanyang sinabi, ibig sabihin, ang susi ng kaharian ng langit para makapasok tayo ang pagtupad. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. So yan mga kapatid, so napakaliwanag po. Kaya nga may tinatawag ng Panginoon na mga kapatid niya na tunay at saka ina, no? Ito mga kapatid, sinabi ng Biblia, mayroon tinutukoy ang Panginoon na tunay niyang kapatid. Napakahalaga po ito malaman natin kung sino talaga itong sinasabi ng Panginoon na tunay na kapatid at kanyang ina, no? Ito pakinggan natin mga kapatid sa Mateo chapter 12 and verse 48 to 49. Pakinggan natin hanggang po sa 50. Ito po ang sinabi ng Biblia. Sumagot si Jesus, "Sino ang aking ina at mga kapatid?" Itinuro niya ang mga tagasunod niya at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." So yan mga kapatid, na maliwanag po talaga. Kung nais natin na makapunta doon sa ating Panginoon Kristo sa kanyang ilalagyan ngayon, nakaupo sa kanan ng Diyos, so yung mga kapatid lang po. Kasi ang sinabi ng Biblia na ang makapasok lang doon yung tumutupad ng utos ng kanyang Ama na nasa langit. Kaya naging kapatid tayo mga kapatid sa pagsunod ng salita ng Diyos, naging kapatid tayo ng Panginoon Kristo dahil po sa ating pagkamusunurin, at naging ina tayo ng Panginoon Kristo, mga babae at mga lalaki, naging kapatid tayo dahil po sa pagsunod ng salita ng Diyos. So mga kapatid, ito po ang Biblia nagpapatunay na hindi po inangkin niya ang kanyang ina nasa labas. Kasi sinabi sa 47 ng kanyang mga alagad sa Mateo chapter 12:47 hanggang po sa 50. Ay nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at gusto kayong makausap." Sumagot si Jesus, "Sino ang aking ina at mga kapatid?" Itinuro niya ang mga tagasunod niya at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Ama sa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Siya mga kapatid, no, napakahalaga po. Kaya ang kaharian ng langit para po sa mga anak ng Diyos. Sapagkat kung anak tayo, tayo po ang makapagmana ng kaharian ng langit. Hindi po ang iba. Kasi ang makapagmana lang sa kaharian ng langit,
yung mga anak lang. Hindi sabi natin na lahat ng tumatawag ngayon sa Panginoon ay talagang makapasok sila. Kasi ang totoo na makapasok doon, mga kapatid, yung mga anak lang, mga kapatid. So kailangan natin malaman na ito po ay dapat natin gagawin, no, sa ating kapanahonan ngayon, na talagang napakahalaga po na maging anak tayo ng Diyos, sapagkat makapanunod at makapagmana po, mga kapatid, doon sa kanilang langit yung mga anak lang. Hindi po mga tao na tumatawag lang at saka umaasa lang, na hindi po talaga ginagawa po, no, ang kalooban ng Diyos. Kailangan gawin natin ang kalooban ng Diyos, dahil po yan po ang pinakamalaga. Kaya ayaw ng Panginoon talaga na mapahamak tayo, dahil na ang Panginoon talaga ay mahal tayo ng Panginoon. At dahil dyan, mga kapatid, ay napatunayan ng Biblia na talagang ang pangako po ng Panginoon, mga kapatid, ito po ay makamtan natin sa pagitan po pagtanggap natin sa atin Panginoon Kristo. Sapagkat nangako na nga, mga kapatid, si Abraham po na ating ninuno ay pinangakuhan talaga ng Panginoon tungkol po sa, hallelujah, pagmamana ng kanyang kaharian. So kaya tayo po naging tagapagmana, no, ng pangako ng Diyos, na tayo po ay sumunod, mga kapatid, ng salita ng Diyos, ay tayo po mismo ang nakapagpatunay na mayroon na tayo talagang kabahagi, no, sa kaharian ng langit sa ating pagsunod po, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Kasi ang sinabi talaga sa Mateo 7:21, hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa langit, kundi yung tumutupad lang. Kaya ang pagtupad natin sa salita ng Diyos, yan po, mga kapatid, ang susi na makapasok tayo sa kaharian ng langit. Kaya kung natin gagawin ang ating napakinggan, so sayang lang po, mga kapatid, ating nasahan na talagang hindi natin makamtan ang ating pag-asa tungkol po ng kaligtasan. Kaya ng Panginoon talaga na mapahamak tayo, kasi mahal tayo ng Diyos, at dapat alam natin kailan tayo magiging anak ng Panginoon. So napungitan na si Kristo, mga kapatid, kasi ito po sinabi, mga kapatid, ito po sa Ephesians chapter 1, mga kapatid, in verse 4 up to 5, na ito po talaga, mga kapatid, na mula ng simula pa lang, alam na po niya kung sino ang magiging anak niya, no? Panahon po natin na ito po ay hinirang na po tayo na po maging anak, na mula pa ng pasilo, inipet na tangang sa libutan, mga kapatid. Pakinggan natin si Ephesians chapter 1 verse 4 up to 5. Noong una pa'y itinalaga na niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. So purihin natin ang Panginoon, sapagkat plano ng Diyos talaga na mula pa na simula, hindi pa tinatagan sa libutan, ay may kabahagi na po tayo. So to God be the glory. So natin alam, ito pala ang plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya ating ginagawa, mga kapatid, ay pinagsikapan natin sa awa ng Diyos na ang kanyang mga salita ay ating mapakinggan, para po na kahit paano marami tayong matutunan, at sa magitan dito, mga kapatid, ay malalaman natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. So bago pa tinatagan sa libutan, na mayroon na tayong kabahagi, kung sabihin natin na maging anak na po tayo, sumagitan po ni Kristo. Kaya tanggapin natin si Kristo, mga kapatid, naging anak po tayo, mga kapatid, dyan po sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Pakinggan natin sa Santiago chapter 1 verse 18. Ito po ang sinabi ni Apostol Santiago sa chapter 1 verse 18, dito po sa Santiago. Pakinggan natin, mga kapatid, ang sinabi ng Biblia ay po sa sulat ni Apostol Santiago. Ayon sa kanyang kalooban, ginawa niya tayong mga anak niya sa pamamagitan ng pagkilala natin sa katotohanan, upang maging higit tayo sa lahat ng nilikha niya. So ayon sa kanyang kalooban, ginawa niya tayong mga anak niya sa pamamagitan ng pagkilala natin sa katotohanan. So ang katotohanan, mga kapatid, na ang Panginoon talaga ay naparito upang natubusin tayo sa ating mga kasalanan. So siya pinaparito upang tubusin yung katotohanan na ang purpose o parito ng Panginoon ay tubusin tayo sa ating mga kasalanan. So yun po sinabi po ni Apostol Pablo, balik sa Ephesians
in chapter 1 in verse 7. Kaya mga kapatid, ang sinabi ng Banal na Aklat na talagang ito po ang plano ng Diyos dito po sa verse 7, na ito talaga ang sinabi na sa pagitan ng kanyang dugo ay tinubos na tayo. Tandaan po natin, sa cross doon po ang dugo dumadaloy, na siya po talaga ay pinako sa cross, sinaksak ang takliran, at siya ay lumabas po ang tubig at dugo, na ang tubig po ito po ay simbolo kahawig ng bautismo na tinanggap natin ng kanyang pangalan sa pagitan po ng bautismo. Pakinggan natin. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo, na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa para maunawaan ang kanyang lihim na plano na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo. So mga kapatid, pagka ang ganda po ng plano ng Diyos sa atin, na pinaparito niya kaysa isang anak para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Hindi po kasalanan ni Adan si Eva, kasi si Adan si Eva, ang parusa sa kanilang ginawang kasalanan ay mamatay sila. Yung naparito ang Panginoon upang tubusin tayo sa ating mga ginawang kasalanan. Ngayon mga kapatid, habang buhay tayo, wala pong makapagsabi na perfect na po tayo, kasi habang buhay tayo, hindi sabihin na pastor tayo, pare, tagapagturo, manampalataya, ay hindi po tayo magkamali. Dahil pang Biblia mga kapatid nagpapatunay na walang matuwid dito sa lupa na gumawa ng katuwiran na hindi maaaring magkasala. City 20 dito po sa mga aral kung Ecclesiastes mga kapatid. Pakinggan natin ang sabi po ng sulat ni Haring Solomon. Wala ni isang tao rito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So kaya walang tao makapagsabi na dahil pastor tayo, pastor, pare, Christian, tagapagturo, kung nanampalataya, hindi tayo magkasala. So pero lamang tayo na maging anak na po. Kasi ibang anak kaysa mga hindi po anak ng Diyos. Sapagkat ang mga anak ng Diyos, kung magkasala tayo, ibig sabihin magkakamali man tayo, ay meron tayong tagapamagitan sa Diyos Ama na walang iba ang atin Panginoong Jesucristo. Ito mga kapatid ay sinabi ng Biblia dito sa 1 John chapter 2 verse 1. Iba ang mga anak kaysa mga hindi anak. Anak, sinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Ngunit kung may nagkasala man, may tagapamagitan tayo sa Ama. Siya ay si Jesucristo, ang matuwid. So ngunit kung magkasala man, tanong po tayo sa mga anak lang po ito. Bakit kailangan tayo maging anak? Kasi ang mga anak lang po, mayroon pong tagapamagitan sa Diyos Ama, si Jesucristo ang matuwid. So hindi pwede mga kapatid na umaasa tayo ng kaligtasan, hindi pa tayo mga anak, sapagkat ang kanilang langit para lang ito sa mga anak mga kapatid. So dapat natin malaman na ang pinakamahalaga talaga sa ating panahon ngayon, sa ating pamumuhay, kailangan mapatunayan na anak na po tayo ng Diyos. Sapagkat hindi lang tumatawag talaga ng Panginoon ay makapasok, kundi yung tumutupad lang. Now, tandaan po natin sa salimutan, ang Biblia ng kapatunay na mayroon pong mga kapatid, anak ng Diyos at anak ng Diablo. Ito mga kapatid, pakinggan natin sa 3 Gs dito po sa 1 John, mga kapatid. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang lahat ng hindi gumagawa ng matuwid o hindi nagmamahal sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So dito makilala ang anak ng Diyos at ang anak ng Diablo. Ang hindi mga kapatid gumagawa ng matuwid at hindi umibig ng kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So saan? So anak ng Diablo. Kapag masama ang pumuhay natin talaga sa salibutan na ito, kahit sabi na pastor ako, pare ako, tagapagturo ng ng Diyos at tayo po manampalataya Christian, pero kung gumawa tayo ng kasamaan, mahirap natin mapatunayan anak tayo ng Diyos. Kasi ang gumawa ng kasamaan ay si Diablo talaga. Pakinggan natin si verse 8. Ito po ang sinabi po ni Apostol Juan in 1 John in chapter 3 verse 8. Ngunit ang nagpapatuloy sa kasalanan ay kampo ng Diablo. Dahil ang Diablo ay gumagawa na ng kasalanan mula pa sa simula. Ito ang dahilan kung bakit naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. So itong dahilan naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng Diablo. Kaya
paano maiwasan natin gawa ng dyablo kung sundin natin ang aral ng Diyos. Pero kung hindi mo sundin ang aral ng Diyos, kahit nakinig tayo, walang pupapala din natin makamtan. Dahil po ang purpose na parito ang Panginoon Kristo upang turuan po tayo. Kasi ang dyablo, kahit na tinuruan tayo ng Diyos ngayon, pero ang dyablo gumawa ng paraan din upang turuan ang tao ng masama. So inudyukan ang puso ng tao para lang po na ang napakinggan na salita ng Diyos ay hindi po magagawa. Ito po mga kapatid, nasabi po ito ng sulat ni Apostol Pablo din sa Ephesians chapter 2 verse 1 up to 2. Pakinggan natin. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. So kung hindi natin maiwasan, kahit na kung araw-arawin natin mag-post ng mga video sa YouTube channel, sa Facebook, pero para wala silang napakinggan at para wala silang halaga, no, sa salita ng Diyos na napakinggan nila, dahil po na ang kanilang puso ay pinagharian po ng dyablo. Anak mo, asawa mo, kapatid mo, kamag-anak mo, magtaka ka kahit makita sila ng Facebook, makikita sila ng YouTube mo. So mabuti po yung iba mga sa YouTube na ito nakakatawa at nakakaaliw sa mata nila, yun po ang tinitigan nila. Pero ang salita ng Diyos, mga kapatid, hindi po lahat na nakatingin sa YouTube, sa Facebook ay naghanap ng salita ng Diyos. Maliban na lang sa mga pinanggarihan na Espiritu ng Diyos, ay talagang nag-abang sila ng YouTube, Facebook, para mapakinggan ang salita ng Diyos. Sa ito, pagkain po natin ito sa bawat araw, ang salita ng Diyos, mga kapatid, pagkain po natin ito. Kapag walang salita ng Diyos, ang ating kaluluwa gutom na gutom. At hindi po makaharap yan sa araw ng hatol kasi wala siyang nakain na salita ng Diyos. Kasi ang pagkain natin na spiritual, itong pagtupad na nakasulat sa Biblia. Kaya dapat mga kapatid malaman po natin bakit yung mga tao talaga na hindi nila sundin ang napakinggan na sabihin natin salita ng Diyos na pinapangaral natin dahil pinagharian ng kalampuso ni Satanas. Muhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Magtaka ka, anak mo, minsan po naging suwail. Asawa mo, iba ang panalita. Ang kapatid mo, iba ang pagtingin sa iyo. Ang kapwa mo kamag-anak mo, iba din ang pag-treat sa iyo. Kahit alam nila na pastor ka, alam nila ikaw ay nag-aral ng salita ng Diyos, so hindi malaga sa kanila. No, malaga sa kanila yung hinahanap po nila, yung nais nila. Nais nila na mapaalyo ang kanilang mga mata at ang kanilang pandinig, ang mapakinggan nila ay nakakatama po sa kanilang, sabihin natin, gusto nilang sa kanilang sarili. So, pero kung tamaan sila ng salita ng Diyos, masakit, iniiwasan po at saka hindi talaga malaga sa kanila sapagkat masakit ang salita ng Diyos kung tayo po ang natamaan. Pero mga kapatid, hindi naman yan nais ang Panginoon na pasaktan po tayo, kundi disiplina lang po yan mga kapatid para po matuto tayo sa pamumuhay natin. Wag po tayong hatulan ng Panginoon sa araw kanyang pagparito. Kaya disiplina po tayo sapagkat patay tayo. No? Patay tayo sa harapan ng Diyos sa ating pagsuway. No? Ito yung sinabi sa verse 1 chapter 2 sa Ephesians. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang dahilan na bakit pala kahit asawa mo, anak mo, kamag-anak mo, kung kaibigan mo, so matalik mong kaibigan, hindi maka-intindi, makaunawa ng iyong mga pinapangaral dito sa Facebook, sa YouTube channel, saan man, sa daan, kung saan man tayo, sa simbahan. Bakit po mahirap sila makaunawa? Sa ng dyablo din ay kumikilos ng puso ng tao upang yung napakinggan nila hindi nila magawa. So anong gawin natin para na tayo talaga ay makaiwas, no? Makaiwas po tayo sa gawa ng dyablo. Ito ang sinabi ng Panginoon sa Mateo chapter 26 verse 41. Pakinggan natin ang sinabi po ng Panginoon Kristo. 26:41 dito po sa Mateo. Ito ang sinabi ng Panginoon habang kasama ang mga apostol. Magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu'y handang sumunod, ngunit mahina ang laman.
So magpuyat at manalangin, huwag daigin ng tukso. Kasi ang dyablo, manunukso po yan, ang dyablo. So yung punta ba ang dyablo, tuksuhin ka ng mga bagay, tuksuhin ka ng nakikita mo para po na makalimutan mo na tayo pala ay hinirang ng Diyos mula pa ng pagsimula. Sapat alam na po ng dyablo ang paraiso talaga, napakaganda po ng mga hinahanda ng Panginoon sa atin. Ang lalakaran nating ginto, mga kapatid, may puno ng kahoy doon na isang puno, 12 klase ang bunga. Siya mga kapatid, nakahanda na po yan para po sa atin. At saka may perlas po sa kaliwat kanan, 12 klaseng perlas, ito po ay nakahanda po para sa atin. Na mga kapatid, sa panahon ngayon, ang dyablo din hanap ng paraan para po na yung mga bagay na yan na hinandaan ng Diyos sa atin ay hindi natin makamtan. Hindi po tayo makarating sa kanyang kaharian at hindi matupad ang plano ng Diyos sapagkat ang dyablo harang lang yan mga kapatid na ating daan. Yan po mga kapatid na sinabi na sulat ni Apostol Mateo 16:23 mga kapatid dito po sa Mateo. Pakinggan natin anong sabi ng Panginoon kay Apostol Pedro na siya ay hinarap ng Panginoon. Narap ni Jesus si Pedro at sinabi, "Lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos, dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi ayon sa kalooban ng tao." So ang dyablo, ayon niya na sundin natin ang kalooban ng Diyos. Gusto ng dyablo, sundin mo ang kalooban ng tao. Kaya may aral po ng tao na sinusunod din ng samahan at ginawa ng samahan, pero hindi po aral ng Diyos. So kasi gusto ng dyablo yung po ang sundin mo para na maharangan po ang plano ng Diyos sa buhay natin. Imbes kay kaharian ng langit po ang nais ng Panginoon sa atin, mapunta tayo sa impyerno. Dahil ang sinusunod natin, doktrina, tradisyon, alituntunin lang ng tao na hindi po ito ay kalooban ng Diyos. So mag-ingat po tayo sa ating panahon ngayon sapagkat ang dyablo maraming paraan talaga na iligaw po tayo sa libutan at hindi natin makamtan ating inakala at inanais nating kaligtasan. So mga kapatid, napakahalaga po na mensahe ng Diyos para po sa atin. Sana po nakatulong po itong mga video na ito na ginawa po natin para po na matuto tayo sa bawat araw. At kailangan maging alerto po tayo. Beware po tayo sa mga aral ng dyablo sapagkat ang dyablo nangaral talaga. At yan mga kapatid ang dahilan na ang Panginoon talaga naparito upang masakin ang gawa ng dyablo. Ibig sabihin na ang pumatay huwag nang papatay, ang nangalunya huwag nang mangalunya, at ang kiapid huwag nang makiapid, at ang simbasdiyusan huwag nang magsimbasdiyusan, at ang mga bayo-tumboy hindi maging bayo-tumboy. Ito mga pagtunghayaw na hindi mapagtunghayaw, ito po panira ng kapwa, hindi manira ng kapwa. Itong naglalasing, hindi na maglalasing. Itong mga sakim, hindi na maging sakim. At itong mga nanira ng kanyang kapatid, ay hindi na po manira ng kapatid. So ito mga kapatid, ang mensahe ng Diyos para po sa atin. Sana katulong po ito mga kapatid sa ating bawat isa. Tandaan po natin, hindi pa huli ang lahat. Habang buhay tayo may pag-asa pa. Ayon po sa sulat ni Haring Solomon sa Ecclesiastes, kung mangaral, Kabanata, mga kapatid, Siyam, talata 4. Ito po ang sinabi ng banal na aklat. Habang buhay, may pag-asa pa. Kaya dahil buhay pa tayo, nakinig pa tayo, may pag-asa pa po na mahiwalay tayo sa mga gawain na hindi po kaalugod-lugod sa Panginoon, sa mga pagsunod sa doktrina at tradisyon itong tunay ng tao, hindi po itong tunay ng Diyos. Ito sinabi sa mangaral, Kabanata Siyam, talata 4. Habang may buhay ang tao, may pag-asa. May kasabihan nga, mas mabuti pa ang buhay na aso kaysa sa patay na leon. So mga batid, habang buhay tayo may pag-asa pa, ayaw natin sayangin ang buhay. Ito po ay nanghuminga pa tayo. Mayroon pa tayong bagong araw, palibagong taon. Nag-celebrate tayo ng kaarawan. Nag-celebrate ng birthday ngayon. Happy birthday po. Nagdiriwang ngayon ng kaarawan. Happy birthday po sa inyo lahat. Ang Panginoon po ay naway pagbigyan kayo ng Panginoon ng karagdagan ng mga araw, mga taon, malusog na katawan, kahilingan, pangarap sa buhay. Sana ipagkaloob na atin, Panginoon Kristo. Maraming salamat po mga kapatid. Tandaan po natin na itong salita ng Diyos ay ating ginagawa. I-serve lang po natin ito. Mayroong man manonood, wala man, sa araw ng hatol, ito din. Lahat po ng ating ginagawa ay nakasulat po doon sa harapan ng Diyos. Kung nanood ka ngayon at nag-abang ka ng YouTube, nag-abang ka ng Facebook para po na mapagyan ang salita ng Diyos, pagpalain ka ng Diyos. Dahil po ito po ang pagkain natin spiritual, ang pakikinig at paggawa na ating napakinggan. So mga kapatid, dito tayo nagtapos. Ang Panginoon po naway sumasa atin, sa ating bawat isa sa bawat araw pamuhay natin, naway huwag tayong maligaw ng aralan sa libutan. Sana po ang Espiritu ng Diyos na binigay po sa atin ay dapat yan po ang susundin natin. Huwag natin sundin ang ating sariling
pagnanasa ng laman. Yan mga kapatid, ang Biblia ay nagpapatunay sa Galatia in chapter 5 verse 16 to 17. Huwag sundin ang pagnanasa ng laman, kundi sundin ang Espiritu, dahil ang dalawa ito naglaban-laban sa ating katawan. Ang nais ng laman ayaw ng Espiritu, at ang nais ng Espiritu ayaw ng laman. At dahil dito, nag-away-away po ang ating kalooban upang di matupad ang utos ng Diyos. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong oras. At ating mga viewers, listeners, ito po si channel. Ito po yung Pastor Tumaca, Apostolic Believers of Christ International. Sabi sa mga isa, grace, mercy, and peace be with you us by the Lord Jesus Christ. Amen.